Sa nakaraang video natapos tayo kung saan matagumpay na nang ginamit ng ating bida ang kanyang bagong kapangyarihan. Ginamit ni Chen ang kakayahan ng Cloud Mage na Frost Spike. Alam niya na kahit mahina ang mage kapag malapitan, kapag nasa malayo naman ay sila ang hari ng labanan at hawak nila ang buong lugar. Kaya nagpakawala siya ng malakas na atake at dumagundong ang malakas na pagsabog. Tinamaan ang mga kalaban at nakita ni Chen na epektibo ang ginawa niya. Ramdam na ramdam ang lamig at lakas ng yelo at sigurado na siya na sa ganitong paraan ay kaya niyang wasakin silang lahat at kontrolin ang takbo ng laban. Patuloy ang pagpapakawala ni Chen ng matatalim na yelo at bawat pagbagsak nito ay may kasamang malakas na pagsabog. Kahit sinusubukan pa ring tumakas at maglipat-lipat ng pwesto ng Lion King at ng mga Leonese gamit ang mga portal, hindi sila makatakas sa sakop ng atake. Ramdam na ramdam ang lamig at lakas ng bawat hampas at halatang nagugulat at hindi na alam ng mga kalaban ang gagawin. Nagbago na ang ihip ng hangin at ngayon ay si Chen na ang may hawak ng kontrol at siya na ang nagdidikta ng takbo ng laban. Sa isip ni Chen, sa sandaling mapasok nila ang kanyang kill zone ay wala na silang kawala. Ginamit niya ang Frost Blast Bomb at lumitaw ang isang malaking bola ng yelo na puno ng lakas at lamig. Nakita ang takot at gulat sa mukha ng Lion King at ng mga kasama niya. Alam nilang delikado ang sitwasyon at hindi nila kayang harapin ang ganitong klase ng atake. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon at handa ng wasakin ni Chen ang lahat gamit ang pinakamalakas niyang kakayahan. Sinabi ni Chen na wala nang kahit isang sulok na matatagwan pa ang mga kalaban. Nakita ang takot at gulat sa mukha ng Lion King at kahit sumigaw siya ng malakas ay wala na itong magagawa. Sa isang iglap ay sumabog ang Frost Blast Bomb at lumaganap ang matinding lamig at liwanag sa buong paligid. Wala nang kawala ang sinuman at sigurado na si Chen na sa atakeng ito ay matatapos na ang lahat at wawasakin niya silang lahat ng tuluyan. Dumagundong ang matitinding pagsabog at ang buong paligid ay napuno ng liwanag at lamig. Sa huli ay nakita ang mga kalaban na unti-unting napapaligiran at natitigas dahil sa yelo. Kahit anong pilit nilang kumilos ay hindi na sila makagalaw at parang naging estatwa na lang sila. Tunog ng pagbitak at pagyelo ang maririnig at halatang tapos na ang laban. Wala nang takas at sigurado na si Chen na napanalunan niya ito gamit ang kapangyarihan ng Frostbone King. Matapos ang matinding laban ay muling nagbago ang itsura ni Chen at lumabas ang salitang Class Switch Complete. Naging Infernal Rush on siya na may kulay pula at lila na puno ng apoy at dilim. Sinabi niya na tapos na ang laban sa unang palapag ng Dreadspire. Makikita ang determinasyon at tapang sa kanyang mga mata at sigurado na siya na napanalunan niya ang hamon na ito. Handa na siyang harapin ang susunod na hamon at patuloy na aakyat sa tuktok. Ginamit ni Chen ang Triple Cataclysm sa ilalim ng Crushing Mode. Isang napakalakas at nakakatakot na atake na bumulusok pababa na parang kidlat at pagkawasak. Bawat hampas ay may kasamang matinding puwersa at ang buong paligid ay nagdilim at napuno ng kulay lila at puti. Wala nang natitira at sigurado na siya na sa ganitong lakas ay wala nang makakaligtas pa. Ramdam na ramdam ang bigat at bilis ng kilos at halatang siya na ang tunay na hari ng labanan. Patuloy ang paghampas ni Chen gamit ang matinding puwersa at bawat tama ay nagdudulot ng malaking pinsala. Unti-unti nang nawawala at naglalaho ang mga katawan ng mga kalaban habang ang yelo ay patuloy na kumakalat at bumabalot sa kanila. Wala na silang magawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran at sa huli ay tuluyan na silang naglaho at naging usok. Tahimik na ang paligid at malinaw na ang lahat ay tapos na at si Chen na ang tunay na nagwagi sa labanang ito. Nakita ni Chen ang katawan ng Lion King na nakahandusay at wala ng buhay. Agad na lumabas ang mensaheng level up at tumaas ang kanyang antas hanggang sa maging level 24. Nakuha niya rin ang mga premyo tulad ng Phantom Main Bone at Phantom Main Heart. At sa ibaba ay may nakasulat na Can Be Devoured na ibig sabihin ay kaya niyang kainin at gamitin ang kapangyarihan ng kanyang natalo. Ramdam na ramdam ang tagumpay at lakas na dumadaloy sa kanya at sigurado na siya na mas lalo pa siyang magiging malakas at makakapagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang unti-unting hinihigop ni Chen ang kapangyarihan ng Lion King ay biglang may narinig siyang tinig na nagtatanong. Nagpakawala siya ng matinding enerhiya at sa kanyang mga mata ay makikita ang galit at kuryosidad. Tanong niya kung ano nga ba talaga ang klase at kapangyarihan na taglay niya.
Dahil sa dami ng pagbabago at iba't ibang anyo na ipinakita niya ay hindi na alam ng kalaban kung ano ang dapat nilang isipin at katakutin. Ramdam na ramdam ang bigat ng bawat salita at ang buong paligid ay nanginginig dahil sa lakas na lumalabas mula sa kanya. Nalaman ni Chen na ang tunay na klase ng Lion King ay Stellar Tamer. Ito ay isang uri ng mananakot na may kakayahang gumawa ng kontrata at kontrolin ang iba pang halimaw. Naintindihan na niya kung bakit puro takbuhan at pagtatagulang ang ginawa nito noon at hindi lumalaban ng harapan. Dahil mahina pala ito sa sarili nitong lakas at umaasa lang sa mga kasama niyang nilamon at kinonfronte niya. Nakita rin ang mga detalye at kakayahan nito at lalo pang tumindi ang galit at diskarte ni Chen. Alam na niya ang laro at sigurado na siya na sa ganitong paraan ay mas madali na niyang maiintindihan at mapapakinabangan ang lahat ng impormasyon na nakuha niya. Pinag-aralan ni Chen ng mabuti ang mga kakayahan ng Stellar Tamer. Napansin niya na talagang maganda at praktikal ang kakayahang mag-teleport o maglipat-lipat ng pwesto. Interesante rin ang paraan ng pagpupumilit na gumawa ng kontrata sa mga halimaw pero alam niya na kailangan nito ng matinding takot at puwersa para magtagumpay. Habang iniisip niya ang mga ito ay biglang may naramdaman siyang kakaiba at parang may nagbago sa paligid at sa kanyang sarili. Ramdam niya na may bagong lakas o kakayahan na ang dumadaloy sa kanya at handa na siyang tuklasin kung ano pa ang kaya niyang gawin gamit ang lahat ng nakuha niya. Nang hamu pa ang lahat ay nakita ni Chen ang tunay na anyo ng unang palapag ng Dreadspire. Ito ay isang malawak at tuyong disyerto na puno ng mga buto at labi ng mga sinaunang nilalang. Nagtaka siya kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lugar na ito at bakit ganito na lang ito kalungkot at wasak. Habang pinagmamasdan niya ang paligid ay biglang may narinig siyang tunog ng pagbitak at nakita niya ang isang kakaibang liwanag na lumalabas mula sa lupa. Ramdam niya na may mahalagang bagay na muli na namang magbubunyag at handa na siyang harapin kung anuman ang susunod na mangyayari. Sa wakas ay bumukas na ang pinto patungo sa ikalawang palapag ng Dreadspire. Isang malaking tore ng apoy at liwanag ang lumitaw na nagsisilbing daan papunta sa susunod na hamon. Pero bago pa man siya makapasok ay may narinig siyang nakakatakot na ungol at nakita ang dalawang matang kulay lila na nakatingin mula sa dilim. Agad na naging alerto si Chen at mabilis na lumingon para harapin ang bagong banta. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat at may panibagong kalaban na naghihintay sa kanya at handa na siyang harapin ito ng buong tapang at lakas. Nang lumabas ang nilalang ay nakita ni Chen na isa pala itong maliit na leon na nakakulong at nakagapos ng mga kadena. Kahit maliit ay makikita ang tapang at galit sa mga mata nito at patuloy itong umuungol at nagbabanta. Napansin ni Chen na ito na lang pala ang huling natitira at buhay na buhay pa rin sa kabila ng lahat ng nangyari. Agad na naghanda si Chen at nagpakawala ng kuryente at lakas habang papalapit dito. Alam niyang kailangan niyang harapin at alamin kung ano ang kwento at kapangyarihan ng huling halimaw na ito bago siya tuluyang makapagpatuloy. Napagtanto ni Chen na kahit patay na ang Lion King ay hindi naglaho ang maliit na leon kaya sigurado siyang hindi ito isa sa mga kinonfronte nitong halimaw. Nakita niya ang mga makikinang na kadena na nakapulupot sa katawan nito at napaisip siya kung ito ba ay ikinulong at pinarusahan ng dating hari. Habang papalapit siya ng dahan-dahan ay biglang tumindi ang kanyang lakas at ang buong paligid ay nanginginig. At sa sandaling tumingin ito sa kanya ay makikita ang matinding gulat at takot sa mukha ng maliit na nilalang. Ramdam na ramdam ang tensyon at misteryo at alam ni Chen na may malalim na kwento pa itong taglay na kailangan niyang malaman. Gamit ang kanyang lakas ay dahan daw ang pinutol at winasak ni Chen ang mga kadena na nakagapos sa maliit na leon. Sa isang malakas na puwersa ay tuluyan nang nakalaya ang nilalang at bumagsak ito sa lupa. Sinabi ni Chen na ibabalik niya ang kalayaan nito at tinanong kung hindi ba ito ang tunay na nagmamay-ari at tagapangalaga ng lugar na iyon. Nang magising at makagalaw muli ang maliit na leon ay makikita ang gulat at pagtataka sa kanyang mukha. Ramdam na ramdam ang pagbabago at ang pag-asa na muling sumikat sa gitna ng wasak na mundo. Nakita ni Chen ang lungkot at sakit sa mga mata ng maliit na leon at naalala niya ang sarili niyang pinagdaanan. Sinabi niya na alam niya kung gaano kasakit ang makitang namamatay ang mga taong kilala mo at nasa Spire ang lahat ng minahal mo. Ramdam niya ang bawat sugat at bawat luha na hindi nakikita at sinabing kahit gaano man kasakit ay kailangang magpatuloy at manatiling buhay. Pagkatapos niyang magsalita ay lumingon siya at naglakad patungo sa pinto ng ikalawang palapag.
Oras na para harapin ang susunod na hamon at patuloy na aakyat sa tuktok habang bitbit ang lahat ng aral at lakas na nakuha niya. Habang paalis na sana si Chen ay biglang may narinig siyang kakaibang tunog at lumitaw ang isang mensahe. Ito ay isang kahilingan para gumawa ng kontrata mula sa maliit na leon na nagngangalang Lion King Leo. Nakita niya ang mga detalye at benepisyo kung sakaling tanggapin niya ito at napansin niyang 100% ang tsansa ng tagumpay. Nagulat si Chen at napahinto sandali habang nakatingin sa maliit na nilalang na seryosong nakatingin sa kanya. Ramdam na ramdam ang bigat ng desisyon at ang bagong pagkakataon na dumating sa kanyang harapan. Tinanong ni Chen kung gusto ba talaga nitong sumama at sumunod sa kanya. Sumagot ito ng malakas na ungol na tila pagsang-ayon at determinasyon. Ipinaliwanag ni Chen na ang layunin niya ay tapusin at linisin ang buong tore, palapag-palapag hanggang sa tuktok. Binalaan niya ito na habang tumataas ay lalong nagiging mabangis at mapanganib ang mga kalaban at posibleng masaktan o mamatay pa ito. Pero kahit ganon ay nanatili itong nakatingin at hindi umatras kaya muling nagtanong si Chen kung sigurado na ba talaga ito sa desisyon nito. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang maliit na leon ng isang malakas at matapang na ungol. Ramdam mo ang determinasyon at tapang sa bawat tunog na lumalabas sa bibig nito at tila sinasabing handa na itong harapin ang anumang panganib. Naintindihan agad ni Chen ang mensahe at tumango bilang pagsang-ayon. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang lakas habang ang buong paligid ay nagdilim at napuno ng kulay lila. Sa isang iglap ay malinaw at matapang niyang sinabi na tinatanggap niya ang kontrata at simulan na ng kanilang bagong samahan. Sa wakas ay matagumpay na nabuo ang kontrata sa pagitan ni Chen at ni Lion King Leo. Lumitaw ang mga ilaw at simbolo na nagpapatunay na tapos na ang proseso at aktibo na ang lahat ng kakayahan at benepisyo. Nakita ang mga detalye ng kanilang samahan at ang mga espesyal na kapangyarihan na magagamit nila. Pagkatapos nito ay ngumiti si Chen at sinabing tama na iyon at oras na para magsimula at maglakbay ng magkasama. Masaya at sabay silang humakbang patungo sa pinto ng ikalawang palapag, handa nang harapin ang anumang naghihintay sa kanila. Bago tuluyang pumasok ay paalala ni Chen kay Leo na kapag nakikipaglaban siya ay siguraduhin nitong manatiling ligtas at huwag ilalagay ang sarili sa panganib. Sumagot naman ang maliit na leon ng isang malakas at masiglang ungol na tila sinasabing naiintindihan niya at susunod. Pagkatapos nito ay sabay silang humakbang at pumasok sa nagliliyab na pinto patungo sa ikalawang palapag. Habang binabagtas nila ang daan ay tumindi ang init at lakas at sa sandaling lumabas sila sa kabilang dako ay makikita ang seryoso at determinadong mukha ni Chen. Handa na silang dalawa para sa susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay at laban. Pagdating sa ikalawang palapag ay sinalubong sila ng matinding init at liyab na tila ba nasa loob sila ng isang malaking pagan. Puno ito ng mga bato at bangin na kumikinang at tumutulo ang apoy at lava. Halos matuno si Chen sa sobrang init at napahingang malalim habang pinagmamasdan ang paligid. Kahit si Leo ay mukhang nahihirapan din at nagulat ng bahagya sa kapaligiran. Habang naglalakad sila ay iniisip ni Chen kung anong uri ng mga halimaw at hamon ang naghihintay sa kanila sa lugar na ito na puno ng apoy at panganib. Biglang sumiklab ang matinding liwanag at init na tumama ng direkta kay Chen. Sa isang iglap ay tumagos ito sa kanyang katawan at naging sanhi ng matinding sakit at pagkabigla. Hindi siya nakapaghanda at napahiyaw sa sakit habang ang dugo ay tumulo mula sa kanyang mga mata at bibig. Ramdam na ramdam ang bigat ng atake at ang takot na biglang bumalot sa kanya. Hindi niya akalain na sa sandaling pagdating pa lang ay sasalubungin siya ng ganitong kalakas at kapanganib na puwersa. Nagising si Chen na humihingal at pawisan, at sa isang iglap ay napagtanto niyang nasa kanyang silid na pala siya at hindi na sa loob ng tore. Hindi niya makalimutan ang nangyari, isang atake lang at agad siyang natalo at nawala ng malay, kahit hindi man lang niya nakita kung ano ang sumalakay sa kanya. Ramdam pa rin niya ang takot at pagkamangha sa sobrang lakas na naramdaman niya at hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng halimaw ba talaga ang naghihintay sa ikalawang palapag. Habang nakaupo pa rin siya at iniisip ang lahat ay biglang may narinig siyang boses mula sa labas ng pinto. Tinawag siya ng kanyang kapatid at sinabing handa na ang almusal at kumain na sila. Unti-unting bumabalik ang kanyang diwa at napagtanto niyang lahat ng iyon ay tila isang bangungot na napakatotoo at nakakatakot.
Pagbaba ni Chen sa kusina ay halos manlaki ang kanyang mga mata sa nakita, sobrang dami at sosyal ng pagkain na nakahain sa mesa, parang handaan at hindi lang simpleng almusal. Habang kumakain ay inutusan siya ni Yunye na hugasan ang mga pinggan at isampi ang nilaban pagkatapos kumain. Napansin ni Chen na nagmamadali ang kapatid niya kahit bakasyon naman na kaya tinanong niya kung saan ito pupunta. Sumagot si Yunye habang nagsusuot ng sapatos na mayroon daw siyang summer job at kailangan na niyang umalis. Ramdam mo ang saya at gulo sa loob ng bahay at ang simpleng buhay na malayo sa panganib at labanan sa tore. Bago tuluyang umalis ay lumingon si Yunye at ngumiti sabay sabing nagtatrabaho siya ngayon para hindi siya mapag-iwanan at para may maipon din. Sinabi pa niya na nakakasawa rin naman ang nakaupo lang buong bakasyon kaya mas pipiliin niyang maging abala. Pagkatapos nito ay nagpaalam na siya at isinara ang pinto, at iniwan si Chen na nakatulala sandali. Wala nang nagawa si Chen kundi sundin ang utos ng kapatid niya, una ay hugasan ang mga pinggan at pagkatapos ay isampi ang mga nilaban. Sa tahimik at payapang bahay ay unti-unting nawawala ang takot at tensyon na naramdaman niya kanina at napalitan ng simpleng gawain at init ng pamilya. Habang naglilinis ay napaisip si Chen tungkol kay Yunye. Ganyan talaga siya mula noon, matatag at determinado kahit anong mangyari. Alam niyang bata pa ito at hindi pa ganap na matanda, pero sa tuwing magkasama sila ay parang siya pa ang inaalagaan at pinuprotektahan nito. Napatingin siya sa litrato nilang dalawa at napangiti ng bahagya, pero biglang bumigat ang kanyang dibdib. Alam niya na kapag natapos na ang lahat ng gawain at responsibilidad niya ay kailangan na niyang humarap at habulin si Demon King Wrath. At sa desisyong iyon ay tanggap niya na hindi siya makakasama at makakatabi kay Yunye sa mahabang panahon, at kailangan niyang harapin ang panganib ng mag-isa o kasama ang mga bagong kakampi. Habang nakatingin sa litrato ni Yunye ay ramdam ni Chen ang pag-aalala. Siya lang talaga ang taong hindi niya kayang iwanan at hindi niya kayang hindi isipin araw-araw. Pero alam niyang kailangan niyang maging matapang at harapin ang kinabukasan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang sarili, tila ba naghahanda at nagpapalakas ng loob. Sa kanyang isip ay sinabi niya sa sarili na kaya niya itong gawin, at gagawin niya ang lahat para sa kapakanan at kaligtasan ng taong mahalaga sa kanya. Unti-unting nawawala ang pagdududa at napalitan ng matibay na desisyon at paninindigan. Biglang nagbago ang paligid at napuno ng kulay lila at kakaibang liwanag. Mula sa isang butas sa himpapawid ay biglang lumabas si Leo at dahan-daang bumaba sa harap ni Chen. Hindi makapaniwala ang binata at nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya akalain na posible palang ipatawag at isama ang kanyang contracted beast palabas ng tore at sa totoong mundo. Ramdam mo ang gulat at tuwa sa bawat galaw niya habang pinagmamasdan ang maliit na leon na ngayon ay nasa harap na niya at buhay na buhay. Parang panaginip pero totoo. At sa sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi na siya mag-isa kahit nasa labas pa sila ng tore. Nakita ni Chen na masaya at aktibo si Leo habang naglalaro at gumugulo sa bahay, at biglang pumasok sa isip niya ang isang magandang ideya. Naisip niya na kapag wala siya ay pwedeng manatili si Leo kasama si Yunye at alagaan ito. Lalo pang lumakas ang kanyang loob nang makita ang detalye ng kanilang kontrata, may kakayahan silang magtawagan at maglipat-lipat ng pwesto, at higit sa lahat ay makikita at mararamdaman niya agad kung sakaling nasa panganib o may nangyayaring masama kay Yunye. Alam niyang mahilig sa hayop ang kapatid niya mula pa noong bata pa ito, kaya sigurado siyang magkakasundo sila at magiging komportable si Yunye sa presensya ng maliit na leon. Sa desisyong iyon ay nabawasan ang kanyang pangamba at mas naging payapa ang kanyang isipan. Alam niyang may kasama at may magbabantay sa taong mahalaga sa kanya kahit wala siya. Biglang may narinig na malakas na kalansing at basag mula sa kusina kaya. Agad na tumakbo at damali si Chen doon. Pagdating niya ay nakita niyang gulo-gulo ang lahat at si Leo na nasa gitna ng kalat, tila ba may nasira at nabasag ito. Napatingin lang si Chen at napabuntong hininga, pero sa isip niya ay sinabi niyang baka okay lang naman iyon kay Yunye at sanay na rin siguro ito. Pero sa kabilang banda ay ramdam mo ang pag-aalala at kaba kung ano kaya ang magiging reaksyon ng kapatid niya kapag nakita nito ang kalat. Habang unti-unting lumulubog ang araw at dumidilim ang paligid ay biglang may nararamdaman silang kakaibang kuryente at enerhiya, at tila may paparating na malaking pangyayari o panganib.
Sa isang madilim at mapanganib na eskinita ay makikita ang isang lalaking sugatan at pagod na, halos hindi na makatayo at humihingal ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang sandata at tinatakot ang kaharap niya na huwag lumapit, pero halatang wala na siyang lakas at laban. Biglang lumitaw ang isang anino na puno ng itim at pulang usok, at sa isang iglap ay inatake nito ang lalaki ng napakalakas. Hindi nakapagpigil ang biktima at napasigaw sa sakit at takot, at habang nakahandusay ay hindi niya maiwasang magtanong kung sino at ano ba talaga ang nilalang na ito na may taglay na sobrang lakas at takot. Ramdam mo ang bigat at lamig ng eksena, at ang katotohanang may halimaw na talagang naglalakad at namamayagpag sa totoong mundo. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawala ng malay ay nakita ng lalaki ang nakakatakot na anyo ng kanyang kalaban, isang malaking mata na puno ng dugo at galit. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ba ito, basta alam niyang hindi ito tao at hindi ito ordinaryong halimaw. Biglang sumiklab ang berdeng liwanag at kakaibang enerhiya, at sa isang iglap ay nagsimulang lamunin at sakupin ng puwersa ang katawan ng biktima. Parang may prosesong nagaganap at tila ba hinihigop at kinukuha nito ang lahat ng lakas at buhay ng tao. Sa dilim at takot ay unti-unting nawawala ang diwa ng lalaki at ang huling naiwan ay ang katahimikan at ang katotohanang may tunay na panganib na talagang naghahari sa mundo. Pagkatapos ng mahabang araw ay tapos na rin sa wakas si Yunye sa kanyang trabaho. Paglalabas niya ay ramdam na ramdam niya ang pagod at sakit sa katawan dahil sa buong araw na pagtayo at pagtrabaho. Nagkwentuhan siya sa sarili na ang dami talagang tao tuwing bakasyon kaya sobrang busy at nakakapagod. Habang naglalakad pauwi at bitbit ang mga in-order na milk tea ay iniisip niya kung magugustuhan kaya ni Chen ang lasa nito. Dumaan siya sa isang madilim at tahimik na eskinita, hindi niya alam na sa lugar na iyon ay may nangyaring kakilakilabot kanina lang at may halimaw pa ring nagtatago at naghihintay ng susunod na biktima. Habang naglalakad si Yunye ay bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at ingay mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nanlaki ang kanyang mga mata habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa dilim at anino ay may narinig siyang boses na tila ba matagal nang naghihintay at nagsabing nandito na rin siya sa wakas. Ramdam na ramdam mo ang biglaang pagbabago ng hangin at ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya, alam niyang may mali at may hindi magandang mangyayari.